Purihin ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. At ito pong araw-araw na pagpapala ay tunay ngang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay paano ba tayo magiging mabunga sa ating pagiging Kristiyano. At dito po sa ating pong title ngayon, Mabungang Sanga. Sa 1:15, 1 hanggang 5, ang sabi po dito, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa magitan ng salita. Sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." So dito po ay patungkol po ito sa isang puno, no? Ito'y talinghaga ng Panginoon nang sila po kasama niya ang mga disciples niya ng gabi na siya rin po ay pagkakanulo, no? Ito po yung mga last na mga huling mga tagubilin niya sa kanyang mga disciples, no? At alam niya na po na siya po ay mamamatay sa krus. At minsan nga po, di ba, parang pagka mga huling habilin ng mga taong mahal natin sa buhay at alam nila na sila ay mawala na ng hininga, no? Yung huling habilin po ang pinaka-importante na dapat pong marinig ng mga kamag-anak, no? At katulad din po ng Panginoong Jesucristo, ito po yung mga huling habilin niya sa kanyang mga disciples. At ito po ay mahalaga at ito po ay patungkol sa relasyon ng isang puno ng ubas sa kanyang sanga. Okay? So, ang isang puno ng ubas ang tumutulong sa mga sanga upang mamunga. Ang ubas po ay nagsisimbolo sa Israel, yung fruitfulness ng Israel during the Old Testament in doing God's work, no? At sa dito naman po, during that time na kausap po ng Panginoong Jesucristo ang mga disciples, no, yung the fruit of the vine, it symbolizes God's goodness to His people. Okay, meron pong apat na bagay, apat na elemento dito sa talinghagang ito na makikita po natin upang maunawaan natin yung benepisyo sa turo ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una ay yung vine o yung puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo na siya po ang tunay, no, na puno ng ubas. Kasi meron din pong fake na puno ng ubas. Okay? Pero ang sabi po ng Bible, He is the true vine. Okay? At tayo po yung kanyang mga branches. Ibig pong sabihin na ang relasyon ng puno at ng sanga, no, ay importante po katulad ng relasyon ng isang bilang si Kristo ang ulo at tayo ay kanyang katawan, no? We have a living relationship to Christ at tayo po ay sa kanya. We belong to Him. Pangalawang pong elemento ng talinghagang ito ay yung mga sanga o yung branches, no? Yung mga branches dito ay tinutukoy po tayong mga sumampalataya sa Panginoon na sumusunod sa Kanya, na siyang nagdeklara na siya ay ating Panginoon at tayo ay susunod sa Kanya. Ang sabi po din dito, no, kung ang isang sanga ay hiwalay sa puno, no? Ito ay mahina at walang pakinabang. Ang sangang di nakakabit o nakasugpong sa puno ay kailanman di makapamumunga. So, ang ating pong communion sa ating Panginoong Jesucristo sa magitan ng Espiritu niya, that makes possible na magkaroon po tayo ng masaganang bunga. So, ang keyword po, to bear much fruit, is to continue or to abide, to remain, no? Ang ibig pong sabihin no, ay tayo po ay patuloy na nakaugnay, mag-ugnay, makiugnay kay Kristo upang ang kanyang buhay ay patuloy na dumaloy sa atin. Okay?
So, upang makapamunga ang bawat isang nakasugpong sa Kanya. Okay? Hindi ho tayo mamumunga kung hindi ho tayo, wala tayong ugnayan sa ating Panginoong Kristo. Dahil siya po ang source ng ating pong spiritual growth, spiritual strength. Okay? So, kalakip dito ang ating devotion o yung ating commitment sa salita niya, no? Sa kanyang mga salita at patuloy na tayo po ay nagpapasakop sa kanya sa pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Okay? Dahilan upang di maputol ang ating pakikiisa sa kanya, kasama din dito ang pagsunod. Dahil paano ba natin malalaman kung tayo ay nananatili sa Panginoon? Okay? Paano ba tayo nag-a-abide? At paano natin nakikita na tayo nag-a-abide sa Kanya? Sa magitan ng ating pamumunga. Okay? So later po, pag-usapan natin kung ano ang bunga na dapat makita po sa atin. Pangatlong elemento o dapat na katotohanan makita natin, yung gardener or hardinero. Sino ba yung gardener dito or yung vine dresser? Siya po ang ating Ama sa Langit. Siya po ang Ama ng Panginoong Kristo. Ama rin po natin siya. No? Ito po ay trabaho o work ng Ama sa Langit, no? Na siya yung nangangalaga doon sa garden. At siya po yung nagpuputol at naglilinis ng mga sanga upang mag-produce tayo ng maraming bunga. So maraming Kristiyano, no, nagpe-pray sa Panginoon na sila ay maging mabunga, ngunit ayaw namang sumailalim sa pagpuputol o tinatawag nating pruning o pagdidisiplina. Okay? So meron pong dalawang bagay o dalawang paraan ng pagputol sa mga sanga. Okay? So, pinuputol at itinatanggal ang mga tuyong sanga na pinupugaran ng mga sakit o ng mga insekto na sumisira sa mga maayos na mga sanga at bunga. So, yan po yung una, no? Yung pinuputol, inihiwalay. At yan po ay hindi na po napapakinabangan dahil nga po yan ay pinupugaran ng mga sakit o mga insekto, no, na nakakasira sa magandang bunga. Pangalawang pagputol, no, yung pagputol sa mga buhay naman ng mga sanga, okay? Upang masigit na dumami ang bunga at higit na mas masarap ang bunga, okay? So alam niyo ang Panginoon, ang ating Ama sa Langit, hindi lang siya after sa quality ng bunga, kundi sa quantity din, okay? Ng bunga. God wants both higher quantity and quality. So, yung pruning process po is the most important part of the process in bearing much fruit. Because God loves us, no? He prunes us, no? And He encourages us to bear more fruit for His glory. So, yung pruning process po ay hindi po madali, no? Minsan po, kadalasan, no, ay ito po ay masakit. But kailangan po natin to produce more and better fruit, no? He cuts away the dead wood that might cause trouble in our spiritual growth and cuts off the living branch, tissue that hinders our spiritual effectiveness o yung ating pong magandang kalusugan, at yung ating pong spiritual na kalakasan. Okay? Ang pruning ay hindi lamang nangangahulugan ng spiritual surgery. Okay? Na magtatanggal ng mga bagay na masama sa atin. It can also means cutting away the good and the better so that we might enjoy the best of God. Amen? So paano? By using simply His word that will convict and cleanse us. The more we abide in Christ, the more fruitful we are, the more we glorify God. Pang-apat pong elemento, yung bunga o yung fruit, okay? Yung spiritual fruit, yung fruit po dito ay tinutukoy yung ating spiritual fruit, hindi lamang po yung mga pamumunga natin sa ating pong mga pananalapi, sa material na bagay, kundi ang pinaka-priority po ay yung spiritual fruit, no? We bear much fruit when we win others to Christ. Okay? Nakakapag-harvest tayo ng souls, and the most importantly, yung character ng Panginoon. Alam nyo, yung relationship ng vine and branches, no, ay importante sapagkat yung branches, kumukuha siya ng sustansya. Kung ano yung nasisip-sip niyang sustansya doon sa puno, yun din po ang lumalabas sa kanya. Ibig sabihin, kung ano ang nakukuha natin sa karakter ng Panginoon, ganun din po ang nais ng Diyos na makuha po natin yung karakter ng Panginoon. Because we are destined
to be conformed to the image of Christ. So yun po yung gusto ng Panginoon. And also, yun po yung mabuting mga ginagawa po natin, yung paglilingkod natin, yung pagbibigay po natin, no? Kasama po yun, ay makikita yon sa bunga na tayo po ay merong magandang bunga dahil tayo ay nakasugpong sa puno. Okay? Sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, no? Makikita po natin dito na hindi lamang po kailangan yung bunga natin ay to win more souls to Christ, but also yung ating pong buhay ay maging productive, lalo na po sa paggawa ng mga layunin ng Diyos sa buhay natin. Okay, nais mo bang mamunga na sagana sa iyong paglakad sa Panginoon? Ang dapat lamang po natin gawin, no? We need to commit our life to the Word of God. I-allow po natin ang ating Ama sa langit to teach us bilang siyang naguhubog sa atin, nangangalaga sa atin, at we need to learn from Him. Pangalawa, we need to pray and abide in the vine. By trusting your life to Christ, everything, stay close to Jesus, like the branch attached to the vine. Apart from Christ, our efforts are unfruitful. Pangatlo, we need to relate, no? Relating in love to the community of believers, the body of Christ, yung fellowship natin sa body of Christ. Okay? Are you receiving the nourishment of life and life offered by Christ, the vine? If not, we are missing a special gift He has for us. Amen? Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, marami pong salamat, Panginoon, na ang nais mo sa amin ay patuloy kaming mamunga ayon sa iyong kalooban. As we continue to abide sa iyo, Panginoong Hesus, kami ay hindi mapapatira ng bunga, kundi mas lalo kaming mamumunga, sapagkat alam po namin na ang aming Ama sa langit, Panginoon, ay patuloy na gumagawa, Panginoon, upang ang aming mga buhay ay maging productive, Panginoon, maging fruitful, Panginoon, upang makita ang the best sa amin, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa kakayahan na pinagkaloob mo sa amin at kalakasan sa araw-araw ng pagpapala, Panginoon, ay tunay nga nagiging pagpapala kami sa iba. Dinadalangin din po namin ang lahat po ng mga sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon, na pagpalain sila hindi lamang po sa mga bagay na material, kundi sa mga bagay na ikalalago ng kanilang spiritual na buhay. Nawa, Panginoon, ang mabungang pamuhay namin kay Kristo Jesus ay maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos. Amen.